Breaking news mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta pumalag na dahil nga po dito sa mapanirang post dito sa FB na nagsasabi na alisin natin ang Noche Buena, dagdag gastos lang yan na walang kwenta. Yun po yung post. Ginamit po ito ng kalaban or mapanira ito. Dahil parang kay Marcoleta binibintang yung 500 na sinabi ng DTI at ng Palasyo. So pakinggan po natin mga kababayan, ano yung sinasabi ni Marcoleta dito. Sabay-sabay tayong manood. Sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Opo. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagay. Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Nasa sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, DICT. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta. And it's third-party fact-checkers. Notably Verifiles and Rappler. That they should be vigilant and I think more proactive in monitoring. Wait lang mga kababayan, yung Verifiles at Rappler, nako, mga dilawan po yan mga kababayan. Basta nagbanggit ka ng regarding Madam Lenny na ayaw nila. Regarding Pinklawan, basta dun sa mga manok nila, yari. Pero pagka nag-post ka mga kababayan, halimbawa Marcoleta, nako, gustong-gusto nila yan. Ganun po yan kasi ang Rappler, number 1 po na anti-ano yan. Kumakalaban po sa Iglesia ni Cristo na kinabibilangan ni Marcoleta. Verifiles at itong Rappler na ito. So walang maasahan dito ang kapatid na Caro Dante. Gustong-gusto nila yan. O ito, tuloy pa natin. Anong gagawin ni Marcoleta? Fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. Okay. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Ikinakalat nila, kayo pong mga kababayan natin, kailangang mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Saan nabanggit niyo yung Cap Joey? May Kagawad Joey. Yun Kagawad Joey? Yun ang account. Yun sa taas. Yun pala. Ayan. So yun ang may-ari ng Facebook account, Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila, mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yan. Tapos may kunyari pang, wait lang, totoo ba ito? Merong ipakita mo nga ulit direct, para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May makunyari ba mga question mark, Sen, pero yung picture, ayan, nandun talaga. At saka kumalot na ito Kanya-kanya na ng version ito Meron pang tungkol sa Christmas bonus yan mga kababayan, yung mga kumalat po sa social media. Pinost ko din ito mga kababayan, pero nung nakita ko na fake news, binura ko. Kasi syempre kawawa naman si Marcoleta. Nung nakita ko na fake news, inalis ko na. Mga kababayan, kasi nga, pangit nga naman, imposible naman na gagawin ni Marcoleta yan. 1 minuto ko lang na pinost mga kababayan,
ang dami nang nag-comment, ba't binabash si Marcoleta? So nakita ko fake news. Dinilit natin mga kababayan. Wait lang, totoo ba ito? Seryoso ba? Sinasabi ito ni Senator Marcoleta. Hindi nga yan gagawin ni Marcoleta kasi nga, binibintang kay Marcoleta, isisi yung 500 pesos na pang Noche Buena ng mga kababayan natin na Katoliko at kung sino pang may Noche Buena sa 25. So itong diversionary tactics sa mga kalaban na mga Dilawan at Bangagan, isinisisi kay Marcoleta ito. So kay Marcoleta ang buntungan ng galit ng mga Katoliko, yung may mga Noche Buena. Pahayag nyo din daw eh. Ewan ko, yung mga taong yan talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila dyan? Napag-usapan namin kahapon na siya, no? Kung ako pa yung walang sinasabi, ako pa yung ginagamit. Kasi Sen, parang ang pangalan niyo po ngayon ay phenomenal eh. Pagka binanggit po ang Rodante Marcoleta, pag tinype mong gano'n sa parang langgam yan. Nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo eh. Kaya kahit nga wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan niyo, dinudumog agad, Sen. Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki. Yun naman pala eh. Kaya pala, ano. Pero sana, kahit na kumikita sana sila, dapat huwag silang mandadaya. Hindi mo sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. Opo. So, hindi na nga nakapandaya. Nakatulong pa para malaman ng tao yung sinabi ko. Kumita pa sila. Ba't hindi na lang ganun? Ay, hindi. Kasi may tinatawag ngayon na rage bait. Dyan eh, ha? Sen, rage bait. Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ay, opo. Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun. Baka mas malaki pa yung kikitain doon eh. Alam niyo naman ang mga Pilipino, Sen, mas gusto nila yung chismis eh. Kaysa sa... O yan mga kababayan. Kasi nga pag chismis, masarap sa tenga. Pero nga halimbawa, pinost mo, naku, nagsasalita si Marcoleta. Hindi mag-viral yun. Pero pag sinabi mo, Marcoleta, may binanatan sa Senado. Ayun, papanoorin yun. Binakbakan si Tito Soto. Papanoorin yon. Nasupalpal ang mga school bukol. Papanoorin yon. Tameme si Ping Lacson. Ginawang bulagaan ang investigasyon. Ganon. At least mga kababayan, nakakatulong tayo sa pagpapakalat ng balita. Kasi nga nagkakaroon talaga ng bakbakan sa Senado. Lalong-lalong na ngayon na inaapura yung pagpipirma ng tinatawag na budget ng 2026. Tapos si Gatchalian nadurog. Dinurog ni Villanueva, dinurog ni Cayetano, dinurog ni Chis Escudero. Kasi nga mga kababayan, ultimo proponents, hindi masabi-sabi yung pangalan. Tila may tinatago, tila may pinagtatakpan. Ganyan din si Tito Soto. Tila ayaw paabutin yung investigation doon sa mastermind. Kaya anong ginawa nila? Pinasa sa ICI. Ngayon naman, bistadong ICI, ipapasa sa ombudsman. Nako po mga kababayan, matindi ito. Isa sa mga totoong bagay, siguro kung hindi mas masarap pag-usapan. No? Hanggang hindi nasasampulan, Sen. Kasi hindi na lang kayong dalawang gamitin nila. Walang mag-engage. Hindi naman kami sikat. Sabi niya, Kuyo, sino kayo? Pero ganun pa man, Sen. May pampalubag loob naman eh. Huwag kayo magdamdam. Ano yun? May 500 ba? Hindi, lumabas ngayon, di ba? Doon sa isang, kayo po ang top 3 performing senator ng ating bansa. Sa survey, Sa kabila nung lahat ng ginagawa sa inyong paggulapol, mga negatibong bagay, sabi nga namin kahapon, first time senator, wala pang isang kalahating taon, kayo po ang na-appreciate ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan, totoo ito. Si Senador Marcoleta ang top 3 performing senator. Kahit baguhan lang ito na sinasabi ni Ben Tulfo na bagito, puro pagpapapogi lang. Alam niyo mga kababayan, itong The Rise of Marcoleta,
baka maging Vice President ni Sara Duterte ito sa 2028. Nako, abangan nyo po mga kababayan. Ang hula ko, ito hula lang po. Maniwala kayo sa hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Si Senator Marcoleta ay may pag-asa na manalo pag tumakbo sa pagka-Vice President. Itaga nyo yan sa bato. Ang dami nyo nalagpasan. Baka fake news na naman yan. Hindi naman. Hindi naman po. Mukhang totoo naman po. Paano natin malalaman kung totoo yan o hindi? Ipakita nga natin, direct, kahapon, diniscuss din namin ni Nelson yung bagay na yan. Hindi yung fake news to kasi kayo mismo yung nag-post nito eh. Hindi, kakagaling ito sa numero. Ayun! Marcoleta. Yung survey firm. Best performing senator. Isa pong, nag-conduct ng survey. Yung numero. Wait lang, sino number 1 at number 2? Dapat number 1 yan, si Marcoleta. Yan. Yun naman sa ng mga pampalubaglog. Sabi nga namin kahapon, kahit na hinihila kayong pababa, ang taong bayan po naman na-appreciate ang inyong ginagawa sa kanila. Nelson, kung halimbawa yung mga third party and independent fact-checkers, halimbawa ng Meta. Napakalaki ng papel niyan, Sen. Tama kayo. Kung sila ay independent o kaya objective, alam nila na fake news, para makatulong sila, pwede maging vigilant sila at proactive talaga para i-take down kagad. Para sa ganun, nasisave nila sa pagkaligaw yung ating mga kababayan. Ba't hindi ganun ang gawin nila? Bakit meron pang fact-checkers kung wala rin naman palang masyadong naiko-contribute? Parang nananatili pa rin naikakalat sa maraming mga taga-subaybay o sa mga tao. Yan nga po ang ipinagtataka natin sa Minsan nga, di ba, minsan ng gobyerno nagreklamo na dyan, di ba, Nelson? Naalala mo na bakit kapag ka-anti-government, hindi dinadown. Pero kapag yung mga nakalipas na administrasyon pero kapag minsan mga pro-government na mga minsan dinadown nila yung mga post na ganyan, mukhang, aywan ko lamang po. Selective Po yung mga fact-checker na ito Ayan yung sinasabi ko, mga kababayan. Pagka ikaw ay pro-government at nag-post ka ng fake news, hindi ka po kakasuhan ni Meta. Mga kababayan, ako nga po pinost ko yung picture ni Saldico sa FB. Yung pinicturan siya na nakaganon siya. Aba, si Meta, binigyan ako ng suspension. Kaya yung account ko sa FB, mga kababayan, may suspension. Ayun, wala na po. Ano rin yun isang buwan din yun. So pag ganun kasi mga kababayan, hawak po nila yung FB. Tatandaan nyo po yan. Huwag kayong magpo-post ng mga anti-government. Kahit text yung lang pasulyap-sulyap, pero yung direct to the point na babakbakan mo. Yung nakaupo, pag sa FB, ay yari ka. Pero dito sa YouTube, sundin mo lang yung mga policy dito. Hindi ka kasi matibay at solid si YouTube. Hindi pumapasok ng bangag, hindi mapasok ng pinklawan, hindi mapasok ng mga adik. Ang YouTube po napakatibay, matagal na po ito. Talagang ito yung pinaka-legit na platform. Kung gusto mo ng freedom of expression, walang magagalit sa'yo, wag ka lang magmumura ng magmumura. Wag ka lang gagawa ng ayaw ni YouTube. 'Di ba? Ganun po 'yon. Tuloy natin. Parang masasabi mo na bakit ang Meta ba hindi siya makakakuha ng independent-minded o kaya objective na fact-checker para sa ganun ay makasiguro siya? Dapat nga. Kapag ang kinuha mo ay may kinikilingan na sektor halimbawa, hindi siya talaga fact-checker. Tama. Selective siyang fact-checker. Hindi maganda yon. Isa po yan. Dapat kapag nahirang kang ganun, tungkulin mo kahit sino pang masagasaan
wala kang kikilingan. Yun ang talagang tunay at mapapakinabangan na fact checker. Alam mo, tama po kayo. At naalala ko minsan may pahayag dyan si DICT Secretary Henry Aguda. Ang problema po kasi walang opisina ang social media sa Pilipinas eh. Pumupunta pa po ng Singapore, di ba Nelson? Ang kanilang main office, kaya ang kinuha ata sa Pilipinas, fact checker lang, Sen. Yun ata ang isa sa mga sa kabila ng ang Pilipinas ay isa sa pinakamaraming gumagamit po ng social media. Ang problema ko lang naman yung fact checker na kanilang ma-appoint, dapat talaga yung objective, yung walang kikilingan para makasiguro tayo. Yun lang naman ang inihingi natin sa Meta. Tama po. Well, sana ngayon, so i-down na ba? Kailan pa bang bago nila i-down yung post na yun ni Cap Joey na yun, Kagawad Joey na yun? Sana, pag nakikinig sila ngayon, ora mismo sana makagawa sila ng paraan para ma-take down. Ayun. Di ba? Kasi kung fake news, hindi pa kikinabangan eh. Totoo po. Makakapanlin lang sila ng maraming tao. Ayun. Palagay mo, Nelson. Ang problema, paulit-ulit ito eh. Kailangan talaga may masampulan. Kasi hindi lang kayo, Sen, ang biktima nito eh. Marami ng personalidad ang kunwari ay sinabi, hindi naman pala. Apakarami. Pero yung yung parusa ba ay parang i-take down mo lang? Mukhang ganun wala bang magiging pananagutan kung sino man yung... Wala bang magagawa yung Meta? Ay pag ganyan po mga kababayan, restricted yung account mo sa FB. Halimbawa po na-review po ng itong mga Vera Files at yung Rappler na independent fact checker, inaano po nila yung account, nire-restrict lang po nila. Pagka mga picture ha, pero yung mga mga talagang fake news na video, yun yung delikado kasi video po yun eh. Yun yung delikado, pwedeng ma-take down yung yung FB account mo. Ganun po yun. Nakilalanin, matukoy, kapag natukoy, ano ba yung kanyang responsibility? Ano yung kanyang magiging liability? Napaparusahan ba? At kung mapaparusahan, ano bang parusa para sa kanila? Nako, wala siya eh. Sa Meta, ano lang yan. Wala no? Maliban na mag-file kayo siguro ng kaso. Aanuhin ka doon sa nag-post. Ang pinakamabigat na parusa ng Meta dyan, i-deactivate lang yung account mo. Yung hindi ka na makakapag-post. Sa ngayon, ganun lang. Kasi maaaring yan, dumami o kaya pati yung extent ng kanilang panlilin lang, malay mo sa susunod na mga panahon ay mas lalong lalalim, magiging brutal. Anong tawag doon? Malala. Magiging malala at saka yung gagawin nilang pamamaraan ay magiging mabalasik. Totoo po yan. Maaring nakakatakot. Maaring magkaroon pa ng damage sa sa mga kababayan nating makakakita. Wala ba silang iniisip na pamamaraan para matakot man lang o kaya kahit anong paraan lang. Kaysa ngayon kasi, pagka tinake down mo lang, ngingiti-ngiti lang yung may-ari ng account. Ayun nga po. Gagawa ng bagong account yan. O yan mga kababayan, ano masasabi niyo po? Talagang binakbakan ni Marcoleta. Yan, at least napanood nyo na hindi po sinabi ni Marcoleta ito yung tungkol sa Noche Buena. Kalimutan ng Noche Buena. Fake news po yan mga kababayan. Wala pong binabanggit na statement si Marcoleta kasi nga naman, syempre, masasaktan din naman ng mga kababayan natin na kasi kultura kasi yan eh. Pag sinabihan mo kasi yan, syempre yung damdamin at kultura natin, lalong-lalo na yung mga talagang mga Katoliko, yan po yung kultura na nakagawian na ng mga ninuno natin mula nung dumating ang Katolisismo dito noong 1521 na dala-dala ng mga Espanyol diyan sa Limasawa, Cebu na kinonvert ang mga kababayan natin na mga ninuno natin na tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon.
Diyan po tinatag ang Katolisismo, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, diyan sa Limasawa, Cebu. Dahil po sa mga praile ng mga Kastila, kanilang bininyagan yung mga Pilipinong sinauna doon. Na mga, kasi ang original kasi na mga kabay, mga Muslim eh. Ang iba, walang kinikilalang mga reliyon. Yun yung tinatawag na pagans, na naniniwala sa Diyos na araw, Diyos na bato, Diyos ng gubat, Diyos na buhaya. Yun po. Anong masasabi nyo mga kababayan ko? Isang like, isang share po, isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Ipaglaban ng katwiran. Magkaroon sana ng linaw. Ang ginagawang pag-iimbestiga. Mahuli sana ang mga totoong may sala sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Yan lamang po. Comment nyo po kung anong location po kayo, mga kababayan ko. Salamat sa inyong lahat, sa mga suporta, sa panonood ng ating video. Mag-join po kayo sa community natin para po tuloy-tuloy po tayo. Mga kababayan, wag na rin kayo mag-skip ng ads, mga kababayan. Bali, tulong nyo na rin sa amin para pangbayad po ng internet, pangbayad po ng electricity. Okay po, salamat po. Mabuhay ang mga Pilipino. Huwag pong mawalan ng pag-asa. Magsikap. Buhayin ang pamilya sa maayos at marangal na pamamaraan. Huwag magnakaw. Kung nandyan ka sa gobyerno, umiwas ka sa pagnanakaw. Salamat po.